Litong-lito sa pulso ng nararamdaman. Di mawari kung ito'y isang panaginip. Tila ang puso ko'y naglalaro sa kalawakan. Sa liwanag ng araw, ika'y nariyan maaga. Tabit sinisilayan ka, di na alam, nagkukuluan tuwing kasama kita sa kininto ang tanawin. Sa lalim ng langit, ika'y kapiling ko. Sa pag-ihip ng hangin, kasabay ng awitin, ramdam ang palad mo. Sana'y di ginanda. Ate, okay ka lang po ba? Hindi ka ba nawawala? Nasaan ang mga magulang mo? Ate, ang gandang kayon po ng langit, no? Oo nga. Pero minsan, nakakainis din. Parang ang bigat ng simoy ng hangin. Pero wala namang paparating na bagyo. Bakit po? Marami namang pong dahilan para maging masaya. Di po ba? Siguro. Pero minsan, hindi ko makita yung dahilan. Kasi iniisip ko, magiging proud kaya sa akin yung batang ako. Ang ganyang edad mo, ganun. Magiging masaya kaya siya sa mga ginagawa ko. Palagi kong iniisip yun. Ay, pero bata ka pa. Hindi mo pa naman ako naiintindihan. Simple lang naman po kaming mga bata. Kaya kung nag-worry ka pong maging proud pang younger self mo, maniwala na lang po. Ito po, toy ko. Kapag nakikita ko po ito, nagiging masaya po ako. Ito po. Para kung nalulungkot ka po, sana po ay mature ka din po nito. Sa may ano po? Bata ka ba? Yung problemang meron ka? Ay talagang mga kabataan, no? Puro kayo kaarte, ha? Kuya, sa tabi lang po. Hoy, si Celine, no? Celine! Dali, aba! Hoy, Celine, buti nakita ka namin. Dito ka lang pala namin makikita, ha? Oo nga, masyado ka bang busy? Hindi ka namin mahagilat eh. Kaya nga. Kayo talagang dalawa. Nagbiyahe lang ako, nagkaganyan na agad kayo. Gusto pala yung outreach sa pinuntahan nyo. Ay, grabe, Celine. Yung mga bata dun sa outreach, naman tiwala sa mga matatanda. May simpleng tanong nga eh. Hindi na nila masagot. Totoo. Akala ko dati pamilyang pinakaligtas na lugar para sa kanila pero hindi na pala. Tama, ayon sa research ko, ang kadalasan daw biktima ngayon ng stress, frustrations, ay ang mga bata na imbis na gabayan sila ng mga magulang nila, ayun, doon nabubunton yung galit at pagkabigo nila sa buhay. Tapos, dadagdagan pa ng impluwensya ng lipunan. May isa akong bata kanina na nagsabi, Ate Kalina, bakit po kami sinasabihan ng kamay ko? Wala naman po kaming ginagawa eh. Kasi po, wala pong trabaho ang mama namin. sobrang sakit pakinggan. At yung sistema natin mismo, parang palaging sinasabi na hanggang dito ka lang. Kaya kahit gustuhin nilang umangat, hindi nila magawa. Kasi palaging may pumipigil sa kanila. Kaya hindi lang dapat pamilya ang sisihin. Pati na rin sistema, yung gobyerno, media,
Pati na rin komunidad may malaking papel. Ang dami stereotypes na dinidikta sa mga bata. Halimbawa na lang, kapag mahirap ka, dapat tahimik ka lang. Kapag naman babae ka, huwag daw masyadong mangarap. At sa halip na tulungan sila, ginagawa pang katatawanan yung nararamdaman at struggles nila. Tulad nung narinig ko kanina, sabi nung isang matanda sa biyahe ko, bata ka pa, anong problema ang meron ka? Pero 'di ba, silang mga kabataan ang dapat inuuna. Hindi dapat binabaliwala ang nararamdaman nila. Kaya gusto kong sulatin tong article na ginagawa ko para ipaalam na hindi normal ang ganitong sistema. May karapatan ng mga bata para sa ligtas at maayos na kapaligiran. Tama ka, Karina. At tayo, bilang isang kabataan, may responsibilidad din tayong itama ang maling sistema. Kung di natin sisimulan, sino pang gagawa, di ba? Pero minsan, ang bigat din, no? Parang kahit anong effort natin, maliit lang ang epekto. Pero kahit maliit, may epekto pa rin. Tulad nung tinuturoan nating bata kanina, sinusulat yung pangalan niya, ang sabi. Ate, gusto ko po makatulad sa inyo balang araw. Hindi ba sapat na yun para ipagpatuloy natin? Kaya nga nandito tayo, di ba? Hindi man natin kayang baguhin lahat agad-agad, paano kaya natin magsimula? Kahit isang bata lang ang mabigyan natin ng pag-asa, hoy, malaking pagbabago na yun para sa mundo nila. Salamat at nakausap ko kayong dalawa. Kung may means lang ako para sumama sa inyo, edi sana may knowledge din ako kagaya nyo. Sis, ikaw nga pinakamatalino sa ating tatlo. Oo nga. Ganda lang naman ang bag ko dito eh. Sila mga ras. Inay lang. Ay, nahiya naman yung beauty ko sa'yo. Sira talaga kayong dalawa. Sige na, una na ako ha. Uuwi pa ako sa amin, baka hinahanap na ako. Ay, sorry, mag-ingat ka, bye-bye! Ingat kayo. Bye-bye! Alam mo, gabi-gabi ko na lang iniisip. Kung hindi lang siguro sarado yung mga isip ng mga matanda sa karamihan ngayon, hindi ko na kailangan magpanggap o magtago. Magtago ng baho mo? Sira ka talaga! Panira mo! Yun, nakakasura! Biro lang naman. Pero, seryoso na. If our elders would only open their eyes, then I wouldn't feel such a horrible person for feeling something society labels as not normal. Anong iniisip mo? Kaya lang, I was just lost in thought. What is it that society makes us feel women? Like women, finding each other, loving each other, out of the fear that will haunt us. Why is it love just the fear? Why is loving someone of the same gender, as I say, love itself is pure? Why is it that makes us sinners, you ask? But you know, Amora, if love is a sin, then let me wear it with pride. I'd rather be a sinner in the eyes of the world than live a lie, hiding the truth of what my heart feels inside. But you know, it will take some time. It may take time to gather the courage, but when I do, I love without fear.
kayo ay pareho naman kayo nasa closet pa. Andyan ka pa pala? Naisip ko kasi, pare-pareho naman tayo ng way pa uwi. Sabay-sabay na lang tayo. Tara na! Ay siya, sige, tara na! Jolon, hindi na sapat yung kinikita mo. Gusto ko sanang magtrabaho. Ang dami na nating bayarin, kuryente, tubig, upa sa bahay. Pakinggan mo sana ako. Buisit. Ano gusto mo gawin ko, Dolores? Ako ang lalaki sa pamilyang ito. Kaya ang trabaho ko, maghanap buhay. Ikaw, napakasimple na ng trabaho mo, nagreklamo ka pa. Huwag mo kong igapos sa luma mong pananaw, Jolon. Kahit ako na yung magtrabaho dito sa bahay, maglinis, magsaing, maglaba, handa rin naman ako magtrabaho. Pwede rin naman ako makatulong, hindi mo ba naiisip yun? Wag na wag mo akong kay masculine, Dolores. Kalalaki kong tao, tapos ano? Ang gusto mo ako naririto sa bahay? Tapos ikaw ang nagtatrabaho? Ano bang ginagawa mo at hindi ka makapagbigay ng sapat para sa ating pamilya? Puro ka inom, puro ka sugal. Kung hindi mo sana pinagsusugal, pinag-iinom yung pera natin! Wag na wag mo kay question ang ginagawa ko sa pera ko, Dolores. Pera ko yun. Pinaghirapan ko yun. Magpasalamat pa nga kayo, Dolores. Binibigyan ko pa kayo. Jolon, narinig mo ba yung mga sinasabi mo? Pamilya mo kami. Responsibilidad mo na may mailapag sa hapag namin. Pero kahit ayaw ko, magtatrabaho ako. Hindi. Tandaan mo, Dolores. Asawa lang kita. Ako ang padre di pamilya. Kaya ako ang masusunod dito. Nay? Ano naman pong nangyayari? Hindi na naman kayo magkasundo. Anak, sinabi ko lang naman sa tatay mo na gusto ko magtrabaho para makatulong sa mga gastos dito sa bahay. Pero ayaw niya. Para bang walang kakayahan ng mga babae magtrabaho? Tandaan mo sinabi ko, Dolores. Babae ka lamang. At ikaw, Celine, huwag ka nang makasali dito. Dahil wala kang alam kung anong nangyayari dito. Hindi ako makapagpigil, Tay. Hindi ko kayo maintindihan. Lalo na yung paraan ng pag-iisip nyo. Bakit palaging si nanay na lang gagawa ng mga gawaing bahay dito? Kasi babae siya? Bakit palaging kami na lang susunod sa inyo? Gusto mo bang malaman, Celine? Kasi yung ina mo, lumaki ng walang ama. Eh di ngayon, nagmamagaling. Di naman maalam magpatakbo ng pamilya. Walang kinalaman ang kabataan dito ni Nanay, Tay. Ang usapan dito, respeto at pagkakapantay-pantay. Hindi ho porket lalaki kayo, ay kayo lang may karapatan na magdesisyon para sa amin. Ling? Nay, anong nangyayari sa inyo, Nay? Hintek, baka sisihin pa ako ng mga to. Nay, parang awa nyo na huwag nyo kong iwan, Nay. Nay! Hoy, bayad mo! Magnanakaw ka! Ay bata, huminto ka! Hoy, huminto ka na!
Del, saan ka galing? Ha? Ba't di ka makasagot? Walang iya ka? Nagnakaw ka, no? Tal, pinahiya mo pa ako! Pasensya na po. Pero ginawa ko yung parang inanay. Kailangan niya ng gamot. Nagdadahilan ka pa. Gamitin mo nga yung utak mo. Anong karapatan mo magdala ng kahihiyan sa ating pamilya? Tay! Adel! Ano na namang nangyayari rito? Tanungin mo yung magaling mong kapatid. Palibasa, walang kwenta mag-isip. Alam mo, mga wala talaga kayong kwenta. Mga pasakit na kayo sa buhay ko. So, Adel, anong nangyayari rito? Di ka sasagot, ha? Natanggap akong ulat na aaway dito eh. Ano kaya nangyari? Naku, sasabihin na naman, away mag-asawa lang yan. Yang bobo mong kapatid, nagnakaw. O ayan, ginagamit pa yung nanay mong dahilan paawala mo sa mga tao. Lintik na yan! Pinahiya pa ako! Gandang araw po! Adel! Ate, nandiyan na sila. Adel, nandito ang ate, hindi kita papabayaan ha. Mang Jolan, nandito po kami ni Kapitana para kausapin daw po kami. Gandang araw po. Ay, minatanggap po kasi kaming ulat na may kaguluhan daw po dito. Pwede po ba kaming pumasok para mas makapag-usap po tayo ng ayos? Nandito lang ako. Hindi kita mababaya. Buwan niyo po ako. Yung tatay ko, palagi niyo po sinasaktan yung kapatid ko. Parang hindi niyo po kami tinuturing na pamilya. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Mga Jolon, ipapaliwanag ko lang po ha. Para malinawan na rin tayong lahat. Ayon kasi sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act, ang pang-aabuso po kasi at pananakit kulang parusa po yan. Mawalang galang na ho, Kapitana. Pero wala kayong karapatan na manghimasok sa pamilya ko. Pamilya ko to. At ako lang ang may karapatan sa kanila. Hindi po kasi dahilan ng pagiging padre di pamilya para saktan yung mga anak nyo. Mang Jolon, tandaan po natin ang bawat karahasan, may hangganan yan. Sa susunod po na malaman namin ng ganitong insidente dito sa bahay na to, hindi po kami magdadalawang isip na kumilos agad. Good afternoon po, Ma'am Julia. Magpapasa po ng project proposal. You may go. Uy, Celine, okay ka lang? Tara, hintayin na lang natin si Jay para sabay na tayo umuwi. Kumusta ka naman?
Ayos lang. Kayo ba? Kamusta kayo? Saks lang, pwede naman pegi. Share mo rin ba si Ma'am Julia? Oo, grabe nga quiz namin. Kaya nga. Nakaka-stress siya. Oo, totoo. Ang dami na. Ang daming kinibig. Oh my God. Nakaka-stress. Bio, mapagparta natin. O Bio, 600 sa'yo, 700 sa akin. Hoy, alam ko meron ka pa dyan. Bibigyan mo yun, gusto mo saktan pa kita. Ibigay mo na. Kung hindi, pati mga kapatid mo, sasaktan namin. Tama na. Wala na akong pera. Para na ito sa mga kapatid ko. Tigilan niyo na ako. May nabalitaan ako dito sa lugar na to mismo. Dito mismo sa pwestong to. Ang dami raw ditong na-aksidente. Bubugbog. Umalis na tayo rito. Bakit? Tulong! Kuya! Ano po nangyari sa inyo? Hoy, Tulungan niyo po ako. sino gumawa nito? Binugbog po ako. Sino? Ikaw, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Pag nalaman namin na balita to sa buong bayan, sisiguraduhin ko na hindi ka nasisikatan ng araw. Tahimik ng paligid, no? Hindi rin natin sigurado kung saan tayo dadalhin ng katahimikang ito. Kung sa sinag ba ng kasarimlan o sa dilim ng karimlan. Pero kahit ganon, may posibilidad pa rin ng pag-asa. Kung ano man yan, pwede mo namang ilabas. Bakit parang walang katapusan to? Lagi naman akong lumalaban. Pero bakit palagi na lang akong natatalo? Wala bang katapusan to? Alam kong hindi madali ang kinakaharap mo. Ramdam ko ang bigat ng bawat luha mo, Celine. Alam ko kung gaano kahirap maglakad sa landas na tila walang liwanag. Dapat pa ba akong sumubok? Ilang beses na akong lumaban para sa sarili at sa pangarap ko. Pero wala pa rin. Ang pagkilala sa sarili ay gaya ng pagtupad sa iyong mga pangarap sa buhay. Kinakailangan mong bigyan ng sapat na panahon. Pero bakit parang walang nagbabago? Paulit-ulit na lang. Nakakapagod na. Ang hirap ay bahagi ng paglalakbay, Celine. Pero tandaan mo, ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ang nagdadala ng pinakamaliwanag na umaga. Dahil ang lahat ng ito ay may bunga. At sa huli, ikaw ang magsisilbing tanglaw at liwanag ng mga batang minsan ding naging tulad mo na harap sa pagsubok. Welcome sa Museo ng San Pablo.
pwede kayo maglibot-libot at mag-observe sa mga bagay na pwede nyo makita dyan. And if may mga question kayo, pwede kayo mag-ask sa akin. Are you ready, class? Yes, ma'am. Mr. Pablo, you may now proceed. Thank you, Ma'am Celine. Before we start, let me formally introduce myself. I am Mr. Pablo Suarez. At ngayong araw ay ating ibabahagi or aking ibabahagi sa inyo ang isang mahalagang topic na kapupulutan natin ng aral at hindi dapat natin baliwalain. Hindi ringig sa ating kaalaman, ngunit maraming mga kabataan ang nagiging biktima ng pang-aabuso, hindi lamang pisikal, maging emosyonal din. Noong 2023, iniulat ng Philippine National Police na hindi bababa sa 17,600 ang kaso ng pang-aabuso at karahasan laban sa mga batang naiulat. Ito ay nagpapatunay lamang na maging sa ating mga tahanan ay hindi natin masisigurado o matitiyak ang kaligtasan ng ating mga anak o mga bata. Sa paaralan naman ay marami pa rin nakakaranas ng pandi-discriminate base sa kanilang kulay, itsura, pananamit, kasarian at estado sa buhay. Nakakalungkot lamang isipin na sa halip na maging lugar na kaalaman ay nagiging lugar na panlalait sa iba. Dapat nating maintindihan na ang bullying, harassment at iba pang klase ng pang-aabuso ay may malubhang epekto sa mental health ng mga mag-aaral. Dagdag pa rito, ang harassment na kinakaharap ng hindi lamang LGBTQ community, maging ng mga karamihan. Iniulat ng Human Rights Watch, ang mga estudyanteng LGBT ay madalas makaranas ng diskriminasyon, bullying at kakulangan sa impormasyong may kinalaman sa LGBT, na nagdudulot ng seryosong epekto sa kanilang karapatang pang-edukasyon. Hindi lang ito nag-iiwan ng kasal sa katawan, kundi ng sugat sa puso at isipan. Maraming kabataan ang nawawalan ng tiwala sa sarili, nalulubog sa depresyon, o kaya humihinto na lang sa pag-aaral dahil mundo. Salamat sa mga impormasyong ibinahagi mo sa amin. Sa bawat kwento at datos, nabuksan ang kaisipan ng mga estudyanteng naririto. Huwag kang titigil sa paggamit ng boses mo. Thank you, Ma'am Celine, and thank you everyone for listening. Maging liwanag ng pag-asa sa kamay ko